Pastor Jess, for leading us a prayer. Thank you. Thank you, Pastor Francis. A blessed evening po sa bawat isa. Amen. So officially, tapos na po ang kalahating taon, July, August. 2 buwan na lang, Pasko na. Di ba Pasko po sa atin, nag-start September? Praise the Lord. Pero baka hindi na ho tayo magpasko, darating na si Lord. Amen. At lahat ng excited magsabing, Praise the Lord. Praise God. So natapos po tayo sa series na The Importance of Prayer, and I hope na tayo pong lahat ay lumalago sa ating buhay, pananampalataya, dahil sa ating buhay na may pananalangin araw-araw. Amen? Sino po ang nag-grow sa kanyang prayer life? Kaya sino pong nakikita nyo kung gaano po ka-powerful ang prayer? Really, prayer works because the prayer of a righteous person is powerful and effective. So having said that, papunta ho tayo ngayon sa ating bagong tema na binigay po sa atin ng Panginoon, God is faithful. Tapat po ang Diyos. Alam niyo bang tapat po ang Diyos? Amen? At we need to study this further and deeper kapag mas malalim po ang ating pagkakakilala sa Panginoon sa kanyang katapatan, nawawala po ang anumang worry sa ating buhay. When the Bible says God is faithful, it means God is completely trustworthy. Sabi po dyan. No, kung nakalagay na yan po, may din na kayong makasunod. It means completely trustworthy, reliable, na maasahan ng Diyos. No, mapagkakatiwalaan, true to every promise He makes. He does not change, lie, forget, or fail. You can build your whole life on Him because He will always be who He said He is. Morning, great is your faithfulness. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na pinagpala mo kami. And tonight, Lord, we are gathered here to bless you, to honor you, to worship you, to praise you, and to thank you for your goodness, Lord. We are also here, Lord, to receive blessings from you, from your word, O God, to be filled with your spirit, to be filled with your peace, to be filled with your love, and to be filled with your joy. I pray, Heavenly Father, that you open the eyes of our understanding, that we may receive the full revelations from your word, na maunawaan po talaga namin, Panginoon, kung gaano ka katapat, kahit hindi kami kuminsan tapat, nananatili kang tapat. Kung bakit kami buhay, malakas, dahil tapat ka magpakailanman. Kaya salamat po, Lord, as I declare your word, let there be healing, deliverance, salvation, be upon your people tonight, maging sa mga first-timers, Lord, at saka sa mga naka-online. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. Sabi po dyan sa Lamentations. Yung firm, yung po matatag na pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagmamaliw. Hindi nagfe-fade. No, hindi po katulad sa tao yan. Kanina po, speaker din po ako ng YDC na naman. No? Last week, speaker din po kanina. Ang intro ko sa kanila, pagdating ko dito, hindi good afternoon. Yan na naman. No? Yung mga ganyan. Tapos sabi ko ho sa kanila, alam nyo, tayo, lalo na kayong mga kabataan, yung love sa inyo ay based on feelings. Maaring kahit hindi ka na bata, baka yung love sa'yo based sa feelings, based sa emotion. That's why nagfe-fade. Sa Lord po, hindi po yan based sa feelings, di yan based sa emotion. Based po yan sa karakter ng Diyos. 1 John 4:19, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi po yan magbabago. Kahit kailan, hindi mawawala po yung siya ay pag-ibig. Sa tao po, kapag based po sa feelings, no, it ceases, nawawala po siya because it is based on feelings. Kaya po, kung mapapansin nyo, kung sa mga mag-boyfriend o kahit sa mag-asawa, one of the reasons na lagi po nilang sinasabi
if not always, but many times, ay yung po sasabihin nilang, hiwalay na tayo kasi wala na akong nararamdaman para sa iyo. Kasi nga, meron na naman siyang bagong feelings para sa iba. Na sooner and later, mawawala din dahil based lang sa emotion, based sa feelings dahil maganda, pogi. So in other words, based sa lust, L-U-S-T. Tagalogin na lang po natin para hindi man based sa libog. Sabi na yung mga first-timers siguro, makatinya pala yung pastor yun. Pwede bang maka-exit na ako yan? No, para magkaintindihan po tayo. No, bakit ka kung minsan may asawa na, meron ka ng commitment, pero bakit meron ka pang nagugustuhan? Dahil yan sa laman. Pita ng laman. Youthful lust. Pero ang Lord, it is not based on feelings. Now, kung meron pong isang persona na pwede niyang i-define kung ano ang true love, walang iba kundi ang Diyos na siya lang po ang pag-ibig. Hindi po ang LGBTQIA na sinasabi po nila na okay na ngayon. Babae sa babae, naintindihan ng Diyos yan. O naintindihan ng Diyos na yan ay libog. Naintindihan ng Diyos yan, babae, lalaki sa lalaki. Pero hindi po, no, we do not condemn po yung mga homosexual, mga tomboy, bakla. No, mahal po sila ng Diyos, mahal din po natin sila. Pero mahal din ng Diyos yung mga kriminal, pumapatay ng tao, at saka po mga rapist. Pero pag lumapit sa Diyos, dapat isuko po nila yung kasalanan. Kaya kung kasalanan po yon, kung tomboy ka or homosexual ka, isuko mo yung ayaw ng Diyos. Amen po ba? Kasi that is love. Kung ano yung tama. Love is righteous. Love is holy. And sex is sacred between the bondage of a married man and a woman. Kailan lang po meron namang kinasal na mayor po sa Mexico. Sa Mexico po, hindi alikeng Mexico. No, iba yung Mexico. Ako sa akin ni Mexico eh. Betsin, pizza. Kapangpangan. Kinasal sa crocodile. No? Kinasal sa crocodile. Iba na po ang tao ngayon. That is not love. No? Mga demonic na yan, kalokohan, ano po yan, kulto na yan na pinapractice po nila. Pero imagine po yung love ng Lord, it is not based on feelings. Romans 5:8, makasalanan ka pa, ikaw at ako kapatid, namatay na ang Panginoon. For God so loved the world because God has a special emotion and feelings for us? No. Basta mahal tayo ng Panginoon. It's a decision, volitional. Magdi-decision ka na kahit anong mangyari, mamahalin mo yung tao. No, in richer and poorer, in sickness and in health. Alam niyo po, ang youth pastor natin, si Pastor Joshua, no? Hindi pa siya nakakapag-preach, kaya po ilan po sa amin ang nagpipreach ng YDC. At gayon niya po na naranasan po yung in sickness and in health na nagmamahalan po Tinanong ko nga sila kanina, nag-attend ng YDC, kung yung feelings na nandun pa. O kaya kayo na lang po mag-asawa ngayon, nandiyan pa ho ba yung feelings? So kinikilig pa ba kayo pag hinawakan kayo sa kamay? Tila na ako gamat ng asawa ko. 30 years nung may abiyakan yan. Nawawala po yan. No, pero yung tunay na pag-ibig, sabi ng ilan, dapat hindi daw mawala yon. Dapat nandun pa rin. Kahit anong gawin mo, wala na. Pero yung decision mo, na kahit anong mangyari, mamahalin mo yung tao ito, aalagaan mo, susuportahan mo, rerespetuhin mo, nandoon naman. Kesa sa pinipilit mong, ikaw, kunwari sweet ka. Kunwari ka. Kung minsan, nagtatampo ang mag-asawa, binasangin pa ang mag-asawa Anyway, tuloy ko po. Yung pong anniversary nila, hindi siya binigyan ng bulaklak, hindi siya, Kamaling bulaklak kaya yan, ito yung niya pirahan. Binigyan siya ng regalo. Kaya, natuwa ka, binigyan ka ng regalo dahil birthday mo. Bakit ka binigyan ng regalo? Dahil birthday mo. Pero, did you know, ang tunay na nagmamahal, kahit walang okasyon, bibigyan ka niya. Hindi dahil sa okasyon, dahil mahal ka niya. Amen?
Ang Lord po, minahal niya ho tayo sa pamamagitan ng naging nagkatawang tao po ang Lord. No, naging katulad po natin siya at pinili niyang mamatay sa krus upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang magandang balita, yung pag-ibig niya hindi nagmamaliw, hindi nagfe-fade. His mercies, yung kanyang awa, never come to an end, hindi natatapos. Laging may awa ang Diyos. Ibig sabihin niyan, laging may pag-asa. Habang may buhay, merong problema. Wata pakiapusag. Pag-asa, tama po. His mercies never come to an end. They are new every morning. Yung pag-ibig ng Diyos, yung habag niya, yung awa niya, laging bago. Kaya po tinawag na great is His faithfulness. Bakit dakila yung katapatan ng Diyos? Dahil yung kanyang pag-ibig at yung habag niya sa atin, laging sariwa sa bawat umaga. Na ganito katapat ang Diyos. Bawat umaga, kailan hindi mag-uumaga? Kailan hindi sisikat ng araw? Ibig sabihin po ito, sa tuwing nakikita mo bagong araw, bagong sikat ng araw, dapat maalala mo, sariwa na naman ang pag-ibig ng Diyos, sariwa na naman niyang habag niya sa'yo, so sariwa ang pagpapala mo sa araw na ito. Because it never ends. Alam niyo po kinayawit natin kanina, you are faithful, you never give up on me. Hindi nag-give up po sa atin ng Lord. Kung minsan, we just want to give up because of stress, problems, at hindi mo na kayang i-handle, but the Lord will never give up on us. Why? Simply because He is faithful. Every morning, sumisikat ang araw para maalala natin, dakila ang katapatan ng Diyos. Amen? Pwede na po akong matapos na mag-closing prayer. Tana, bisa kayo? No. Well, anyway, we study God's faithfulness so our hearts can stop worrying. Amen. Kapag alam mong tapat ng Diyos, you stop worrying about if He will come through or start trusting that He has and always will. Kapag alam mo, kilala mo ang Diyos na tapat po siya, no, hindi ka magwo-worry. Lalo na kapag naranasan mo na siya, yung kanyang pag-ibig, yung katapatan, naranasan mo na. Ako po talagang for 19 and a half years, glory to God, nararanasan ko pa po hanggang ngayon yung katapatan ng Diyos. Katapatan ng Diyos na ano. Minsan, dahil niisip ko, nung pong unang nag-uusap po kami dahil na hindi pwedeng mag-preach si Pastor Joshua, kulang yung magpipreach. Nag-uusap po kami sa mga pastors, sino ang mag-YDC. Tatlo po kaming, dalawa po kaming pastor, Pastor Ron, at ako, kasi galing po kami talaga sa youth, no? At si Brother AJ. At then I thank the Lord, nung una pong nag-preach po ako, mag-preach ako ng 2 o'clock, mamaya na naman, 6 o'clock, kaya. Pero God is faithful. Katulad po ngayon, no, malakas po ako, gusto nyo kahit hanggang alas 10 po tayo dito po, pwede po ako. Bisa kayo gatang alas 10 yan, eh? Ayan, muna na kuya kayo. 8 o'clock, kasi birthday na nga na ako yan. Pero pwede kayong mag-stay, bahala kayo. Pero nakita ko po, tapat ang Diyos. Bibigyan ka ng kalakasan, lalo na kapag ikaw ay nagpapagamit sa Kanya, na mayroong kagalakan. Maraming sumusunod, pero walang kagalakan. Ako ba? Sige, Lord. Mag-offering na naman, Lord. Potang maglakad siya kayong offering. Lagbaan mo tayo kakari. But God loves a cheerful giver. When you are cheerful, natutuwa po ang Diyos, nararanasan mo ang Kanyang katapatan, nararanasan mo Kanyang pag-ibig, araw-araw dahil nga bago at sariwa ang Kanyang pag-ibig at habag. So number 1, God is faithful to His Word because His Word stands forever and never changes. Lagi po, ang Kanya pong salita, nakatindig po yan, magpakailanman hindi magbabago. Saan po, marami pong verses, pero ilan lang verses ang ko po sa inyo. Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Ikinumpara po sa ang pinakamahirap mamatay, yung damo. Pero sabi niya, kahit po yung damo namamatay, pero yung word of God, hindi yan mamamatay. Nandyan pa rin. No, lahat po ang ibig sabihin po yan, everything that surrounds us is only temporary. They're only temporary, no? Pero yung word ng Lord, walang expiration yan po. Hindi po yan nanghihina, hindi po yan nawawala na nagle-lessen yung power ng Panginoon.
It stands forever. The Word of God. Kaya nga po, it's very important na malaman po natin to at malaman po natin na it's very important that we read our Bible, we read the Word of God para po tayo ay lalong tumibay because wala na pong mananatili magpakailanman kundi yung salita ng Diyos. Sinabi uli po ni Peter yan, kinote niya uli, 1 Peter 1:24-25, as the scriptures say, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flower fades. Tingnan niyo po, yung beauty po ng tao, sabi nga po sa mga kabataan kanina, magaganda sila ngayon, gwapo. Pero darating ang araw, yung pagmumukha nyo yan, magiging katulad namin, meron ng corduroy. Meron na ho ba kayong corduroy? Ha? Na kahit anong ilagay nyo pong, ano ulit ang pagkaida? Serum or ano? Pero kapag bata ka, no, gusto mo, pero kahit matanda ka na, gusto mo, kutis koreano ka pa rin. Yung talagang walang ano, para pong nilagay ng plastic balloon yung mukha mo. No, kumikintab pa. Pero yung beauty po natin, nagfe-fade talaga. Pero the Word of God will never fade. It will never weaken by time. It remains, sabi niya, but the Word of the Lord remains forever. And that Word, ano po ito? And that Word is the good news that was preached to you. So, Pastor, New Testament lang yan, hindi po. Mamaya, magugulat po kayo, sa umpisa pa lang, nandoon na ang good news na pagkikita ko po sa inyo kung saan po siya. So, always remember, life is temporary. Yung salita ng Diyos lang po ang mananatili kailanman. So, what He said yesterday is still true today and it will still be true tomorrow. May mga tao pong nagsasabing yung salita ng Diyos hindi na siya applicable today. Ano na tayo ngayon? High-tech na. Oh, talaga? High-tech na. Pero kahit gaano ka high-tech, ang salita, yung technology po ngayon, yung tao po pag nasa sukdulan na po siya ng kanyang problema, no, walang solusyon ang kanyang karamdaman. Katulad po sino kasi nag-build ng iPhone? Si Steve Jobs. I think he was 55 years old nung namatay po siya. Nung nagkaroon po siya ng karamdaman, ang sabi niya, kahit pala gaano karami ang pera mo, hindi ma-extend ang buhay mo. Only God can extend your life. Kaya nga po, buhay ang salita ng Diyos. Hebrews 4:12. The Word of God is what? Living and active. It is sharper than any double-edged sword. Sa Amerika po, meron pong pinakamalaking library sa buong mundo. It has more than millions of books. At merong lang iisang book doon na buhay. And that is the Bible. Kasi nga, the Word of God is alive, living, and active. Buhay po ang salita ng Diyos. Noong pong marami na po akong ng doktor na sinabi nila, sabi ng cardiologist ko, yung ilan ho pala sa inyo, yung cardiologist nyo, chichismis ko po pala kaya yan eh. No, nalaman niyang pastor na ako, pero lagi ko po siyang pinagpe-pray. Kaya nung last Tuesday, kami ng misis ko, punta kami uli sa cardiologist para regular check-up lang po na niya. Talagang nagugulat po siya sa akin kasi alam niya yung condition ko noon, malaki ang puso ko. Wala nang chance, talagang sobra. Pero sabi nga niya, first time ko marinig sa kanya, there are things na ang Diyos lang talaga ang may kaya kanya, ang may alam kanya. Kaya nga po, Doc, kaya lang ako buhay ngayon, it is because of God's grace. Binigay niya po kasi yung salita sa akin sa Psalms 118:17, I will not die. Sabi ng Panginoon, lagi mong i-recite yan, lagi mong bigkasin yan, I will not die, but live, and I will proclaim what the Lord has done. Kapag meron kang pinanghahawakan na salita ng Diyos, dahil alam mong buhay, no, yan ay makikita mo yung resulta. Why? Because it stands forever. It is living and active. Amen po ba? So, hindi po totoong hindi na applicable ang Bible po ngayon. Ang sabi po ng Psalms 119:89, forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens, no? Ang ibig sabihin po niyan, hindi na magbabago. Naka-fix. It is not fragile. Hindi po madaling masira yung salita ng Lord.
God is faithful to His word, meaning merong palabra de honor ang Diyos. No, alam niyo po ba yung palabra de honor? No, hindi po ito palabra de nora. No. No, ibig sabihin meron kang word of honor. Kung ano ang sinasabi mo, tinutupad mo. And that's why in the book of Psalms, sinabi po ni David, you honor your word more than your name. I think na-explain ko na po ito nung mga nakaraan. No? Why? Because yung name po sa Bible, kung ano ikaw, yun ang pangalan mo. Kaya ngayon, kahit sa panahon natin, hindi naman eh. Basta kung na lang naisip ng nanay mo, pangalan mo, Absidy. No? ABCD, di ba ganyan? Meron pa nga po, yung mga interview ni Jessica So, yung pangalan niya, Spaghetti. Ganyan, no? Ano kayang gusto niyong pangalan na pagkain din, no? Na Bopis. Pulutok. Hoy, pulutok! Hindi, wala pong ibig sabihin lang, basta naisip nyo. Kaya pinagsama po yung pangalan ng nanay at tatay, di ho ba? Pero hindi po sa Bible, hanggang New Testament, kung ano ka, yun ang pangalan mo. Kung ano ka, yun ang pangalan mo. Remember si Jabez? Pinangalanan siya ng nanay niya na Jabez because she gave birth kay Jabez out of pain. Kaya pangalan ni Jabez is pain and suffering. Pero nag-pray si Jabez, "O Lord, that you would bless me indeed and that you would enlarge my territory. Keep me away from pain and suffering." Anong sabi po doon? And God granted his request. Napakalit pong ginrad ng request. Now, mabalik tayo. Sabi ni David, you honor your word more than your name. Kasi nga po, ang Diyos, yung mga pangalan niya, halimbawa, Jehovah Jireh. Siya yun eh. Bakit? He is the provider. Jehovah Rapha. Siya yun eh. Bakit? Siya yung ating kagalingan. Jehovah Shalom. Siya po yung kapayapaan po natin and so on and so forth. El Shaddai, El Shalom. Marami po. Yun po ang pangalan niya. Kaya ngayon, nung nagkatawang tao si Kristo, God gave Him the name above all names, which is the name of Jesus. Dahil yung pong Jesus na yon, lahat ng pangalan sa Old Testament nandun kay Jesus. It is because of the integrity of the Word of God. The Word of God. Meron integrity. Kaya nga pa pinanghawakan mo yung integridad ng salita ng Diyos. Mangyayari yan. Kaya lang ang problema sa atin, agad tayo nag-give up. Ang Diyos tutuparin niya ang kanyang pangako. No, kaya lang ito'y nakatakda yan in His own time. Sa kanyang panahon. Pero ang tanong, kaya po ng Lord na tuparin yan. Ang tanong, kaya mo bang maghintay? Kaya mo bang maghintay? Si Abraham po, word lang po ng Lord ang pinanghawakan niya na magkakaanak siya. Pag nagkaanak siya, magiging sindami ng bituin sa langit. Kung kayo si Abraham, pinangakuha niya 75 years old. Siguro nung 77, 73, 3 years na wala pa. 75. Kung kayo yan, siguro, kung ako yan, sabi ko, halimbawa, 80 years old na ako. Tapos sabi ko, Lord, 5 years na. No? Tapos after 10 years, Lord, 10 years na, hindi pa ako nagkakaanak. So yung more than 10 years, ginawa ni Sarai? Binigyan siya ni Hagar. No? Baka dito tayo magkaroon ng anak, pero yan, yung mga Ishmael, yan po yung mga kalaban ng Israel po ngayon, problemang malaki. Dahil yung biyaya dapat ng Lord na gift lang, ay pinagtrabauhan po nila. Ay gusto ng Lord gift. Pero si Abraham, sabi po ng Romans, I think, chapter 4, he never wavered. No, he grew strong sa kanyang pananampalataya. Pinanghawakan niya that he is fully convinced that the word of God, that what God has promised to Abraham, it will surely come to pass. Umabot po ng 25 years old, pero nung 25 years, pero kahit na nung 20 years, 21, 23, 24, hindi pinanghawakan ni Abraham. Ngayon po yung salita po ng Diyos, tinupad po niya, isang bansa po ang lahi ni Abraham. Hindi lang yon, tayo rin po ay anak ni Abraham. Nasa Galatians po yun. Those who have faith in Christ are also the offspring of Abraham. So firmly fixed, hindi na po magbabago yan. Kaya nga po, when we pray, talking about prayer,
The most powerful prayer that you can pray is you pray the Word of God. Because kailanman hindi iko-contradict, hindi aayaw ang Diyos sa kanyang salita. Hindi magbabago ang Diyos sa kanyang salita. Remember, no? Paano ba yan? How do you pray? Lord, sinabi mo sa iyong salita. Madalas ko pong prayer to, na kahit kailan, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Lord, sinabi mo sa iyong salita that you will provide. Nakatingala pa ako sa langit po nito, no, yung during the first year of my dialysis. Lord, sabi mo, ipoprovide mo, hindi ako mang-uutang, hindi ako pupunta sa mga kakilala kung may kaya, hindi ako tatawag sa Amerika, sa kapatid ko, wala akong sasabihan, kundi ikaw lamang, bahala ka na Lord kung sinong gamitin mo. Okay lang Lord, kahit uwak pa ang gamitin mo. Alam niyo, during the time of Elijah, walang magamit ang tao, ang Lord, para dalhan ng hamburger si Elijah, ginamit niya uwak. Bakit? Tapat ang Diyos. Kung iniisip nyo, hindi ka tutulungan ng kaibigan mo, hindi ka tutulungan ng pamilya mo, pero ang Diyos ay tapat. Meron at meron siyang gagamitin. Magugulat ka na lang, yung kaaway mo pala siya pang gagamitin ng Lord. Yes, may mga ganyan po. No, na ano ho. Sa Amerika, mayroon pong ganyan. True story po na humingi po siya ng sa radyo ng nagpagkain niya. Pero ginawan po namin ng version dito. Version dito sa Pilipinas, ganyan po. Yung pong matanda, siya na lang pong mag-isa sa bahay. No? At meron siyang kapitbahay na mayaman. Minsan lumabas po yung matanda, Lord, wala na po akong pagkain. Magpadala na po kayo ng pagkain ko. Sabi nung mayaman, akong bibili ng pagkain niya. Mag-grocery ako kanya. Para patunayan ko sa kanyang walang Diyos. So, ano pong ginawa niya? Grocery siya, ang dami. Kumatok po siya, nilagay po niya doon sa pintuan nung matanda. Nung nakita ng matanda, agad siya nagpasalamat. Diyos ko, salamat po. Ang bilis po ng pagtugon niyo. Kanina lang po ito. Ngayon, nandito na. Salamat po. Sabi po ng Hoy, ako ang nagbigay niyan. Sabi po nung kanyang kapitbahay. Anong tugon ng matanda? Sabi niya, Diyos ko, salamat po. Pati pala demonyo, ginagamit niyo para pagpalain ako. Hindi po naniniwala sa Diyos. Tapat po ang Diyos. Kung niisip niyo wala ng pag-asa, God will make a way where there seems to be no way. He makes His ways we cannot see. Mga pakantata na naman kanyan. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. No, lahat po ay lilipas, pati yung mga tao, lalo na yung pasaway. Kaya nga pasaway, pass away. Magpa-pass away ang mga pasaway, pero yung word ng Lord, it will never pass away yung word ng Lord. What He says will surely come to pass. Kung ano ang sinabi ng Diyos, siguradong mangyayari. Number 2, God is faithful to His word because His word always fulfills the purpose He sends it. Tapat po ang Diyos sa kanyang word dahil tinutupad niya yung layunin kung bakit niya sinalita o ipinahayag ang kanyang salitang ito. Mababasa po natin sa Isaiah 55:10-11, sabi dito, as the rain and the snow come down from heaven, kung paano daw yung ulan at saka yung snow, bumababa mula po sa langit and do not return to it, hindi bumabalik. Anong tawag po doon? Evaporation. Meron pa tayong tinatawag na condensation, di ho ba? Yung pong pag mainit po. And make it bud and flourish. So it yields its seed for the sower and bread for the eater. Alam niyo po, may singit ko lang. I think nung nag-aaral po ako ng science, hindi ko alam po kung tama po ako, 18th or 17th century, na lang po nila naintindihan na merong condensation, merong evaporation, kung bakit merong ulan nang gagaling sa langit. Na kung minsan walang ulan, pero minsan may maitim ang ulap, maitim ang ulan, kailan lang nila po na-discover? Hindi siya 1,000 years ago, hundreds lang. Pero 3,000 years ago, nagturo na ng science ang Lord kay Isaiah. Alam mo ba, Isaiah, merong evaporation? Na yung snow at saka yung ulan, kapag bumagsak yan, hindi yan mag-evaporate, hindi yan babalik sa langit kung hindi mo niya didiligin ang mga halaman
para yan ay yumabong, mamulaklak, magbunga. And then ang sabi ng Lord, 11, so is my word, ganyan din ang aking salita, that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but I will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ganyan din ang aking salita. Hindi siya babalik sa akin na hindi niya i-accomplish. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, when we pray, the most powerful prayer is praying the Word of God. Amen? Madalas ko po sinasabi to, mali po yung sinabi ko nga sa inyo nung 2007, ang prayer ko po nung sinabi ng doktor na magdadialysis ako at dahil end stage, hindi po stage 3, hindi stage 4 ang aking sakit sa bato, end stage, wala nang pag-asa, panat na, wala talaga, sabi po ng doktor. So, end stage po yung aking, yung aking renal disease. Sabi niya, forever nang yung dialysis. Alam niyo po ang prayer ko, ulitin ko sa inyo, baka hindi niyo narinig nung minsan, tsaka baka matouch kayo. Lord, kako, mangyak-yak pa ako dyan, umiiyak. Lord, kahit hindi mo ko pagalingin, ikbi, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Mukhang maganda, nakaka-touch. Bakit kayo nananahimik? No, na-touch ba kayo? Pero mali. It is not according sa word ng Lord. Kaya nung nalaman ko, Lord, patawarin mo ko, ang kalooban mo pala sa akin. Mabuhay pa ako. Yung kagalingan pala, binigay mo na 1 Peter, Isaiah 53, 4, 5, at saka po yung 1 Peter 2:22, by His stripes you were healed. Magaling na tayo. Ang pumapatay po sa atin, kahit pa nga po yung iba, ay Lord, namatay na siya, no? Bata-bata niya, siguro. 19 years old, 15 years old namatay, tapos sasabihin mo, siguro tapos na siya sa mission niya. Nanong mission yung inari na? Wala po, wala siyang mission. Kung Kristiyano siya, nasa langit naman. Pero sayang yung impact ng buhay niya sana kung mahaba ang buhay niya. No? Marami sa atin, hindi natin matatapos ang mission natin. Kung minsan, marami pong hindi nakatapos ng mission. Pag pumunta kayo sa mga sementeryo, marami kayong makikita doon na bata silang namatay. Hindi nila natapos yung mission ng Lord. Ang Lord po, kaya isa sa prayer ko, Lord, sana, wag mo muna akong kunin. In other words, wag mo muna, papapatayin, Ginoo. Sana makita kong lumaki ng aking mga, nung high school na po sila, malalaki na sila. Malalaki na kasing gastos. Sabi ko kay Lord, kukunin mo na ba ako niyan? Nakita ko na lumaki ng aking mga anak. Sabi ng Lord, ikaw, kanya, nagbabasa ka ng Bible, pero hindi mo inuunawa ang kalooban ko. Ang kalooban ko is long life. Sabi pa ng Lord, di ba favorite chapter mo yung Psalms 91? Psalms 91:16 ang sabi doon. No, with long life will I satisfy him and give him my salvation. John 10:10, the thief comes to steal. Yung diablo na parito to steal, kill, and destroy. Sino pumapatay? Diablo. But I have come that they may have life and have it to the full. Have it more abundantly. Kaya nga, Lord, yung mga prayers ko sa mga dialysis po, yung pong, kahit last year po yung ilang beses akong muntik na mamatay, Lord, kung tapos na ba ang mission ko, kako, kunin mo na ako na hindi na ako na mahirapan. Pero kung hindi pa, kako, in 2 days, lalabas ako dito. Palakasin niyo po ako, kako. Dahil alam ko, ikaw ang nagbibigay ng mahabang buhay. Alam niyo po, mahaba lang ang buhay po natin when we live according to the purpose of God. Naalala niyo po yung parable of the rich fool? Ay, ang dami kong ani. My harvest is so plenty, hindi magkasya sa aking barn, sa aking kamalig. Magpapatayo ako ng another mas malaking barn, mas malaking kamalig, para lahat ng aking harvest ilalagay ko doon. Kayamanan ko nandoon. At maupo na ako, I will be sitting, no, I will drink and be merry. Anong sabi ng Panginoon? You fool, no, yung buhay mo ngayong gabi ay kukunin na. Bakit all of a sudden kinukuha ng Diyos yung buhay niya? Because yung purpose niya, bakit siya pinayaman ng Diyos, hindi niya ginawa. Gusto niyang suluhin yung kanyang kayamanan. Yung may mga kayamanan sa inyo dyan na sinosolo. Huwag kayong mag-alala anong gusto niyong kabaong. No. Kaya kung gusto mo mahaba ang buhay mo, maging yung purpose ng Lord, no, sundin mo.
lahat tayo ay ginawang channel of blessing ng Panginoon. Hindi man financial, most especially sa spiritual na makilala nila si Kristo, the best blessing of all, sa pamamagitan ng buhay po natin. Amen? So when you pray, Lord, sinabi mo sa iyong salita, wala po kaming pambayad ngayon sa aming apartment, wala po kaming pambayad ngayon sa tuition fee ng aking mga anak. Pero sinabi mo sa iyong salita, this is how you pray. Para po talagang pinapakinggan ng Lord. Parang pag nagbe-pray ka, when you pray the word of God, para mo siyang binabalik sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, hindi babalik ang kanyang word without accomplishing it. Lord, di ba sinabi mo, parang binabalik mo sa Diyos, sa iyong salita, that you will provide our needs, not according to my salary, not according to my money, not according to my bank account, but according to your riches and glory. And that is praying according to the word of God. Amen? Now, sabi nga sa mga kabataan, di ba, baka isipin nyo, paano kung malalaman yung lahat ng kalooban ng Diyos? Halimbawa, Lord, meron ba nang liligaw sa iyo? No? Inano ko na naman po ito, 2 beses ko na o 3 beses ko na sinabi sa mga kabataan ito. Na last June at saka po kanina. Yung, kayo pong mga magulang, magramdam kayo, yung may mga anak na mga binata at dalaga. Dito sa church, ang inaano po natin, kung kailan sila magbo-boyfriend or girlfriend ay hindi base sa edad. Yung iba sa inyo, mga balasubas, 18 years old, pinag-ano niya na. Kahit maghugas ng pinggan, magluto, ay hindi pa marunong. Tapos, anong mangyayari sa kanya? Kapag pinayagan mong mag-ano po yan? Mapapariwara po. Kaya marami pong nabubuntis kagad. Di ho ba? Hindi na maganda yung here comes the bride, 3 months inside. Gusto niyo ho ba yung ganun? No, wala kang pakialam, pastor, anak ko to. May pakialam ako kasi anak ng Diyos yan. Linikha ka ng Diyos. Tinubos ka ng Diyos. Wala kang pag-aari. Wala tayong pagmamay-ari. Kahit ano, buhay natin, katawan natin, pagmamay-ari ng Diyos. Dapat, papag boyfriend o girlfriend nyo ang inyong mga anak na dalaga at binata, hindi yung may asawa. No, dinilinaw ko lang. Kasi rin, haliwa, next week pa lang nila makikukuha ito eh. No, nililinaw ko lang po. No, kung kailan sila na magpagpaplano na mag-asawa na, ibig sabihin, kailangan na silang mag-boyfriend o girlfriend. Kapag handa na sila physically, emotionally, spiritually, and financially, at nagpaplano na mag-asawa, pwede na mag-boyfriend. Kasi sabi ko nga sa kanila, kung gusto mo lang mag-boyfriend, girlfriend ngayon para pang display, mas maganda ang chihuahua. Hindi ka sasakit ng ulo dyan. Kasi pag may boyfriend, girlfriend yung mga anak, yung makita mo, wala sa mood ang anak mo minsan. Kasi nag-away sila. Hindi na siya nagre-reply. Hindi na nakatulog, di ho ba? Hindi makakatulog. Ano. O di ka nag-reply, bag ngayon ka lang, tapos yung isa, ganyan. Hindi, wag ka lang mag-explain. O wag mo na akong i-chat. Wag mo na akong tawagin. Tapos maghapon na. Siya, hindi niya pati di ka tumatawag. Sinabi mo, hindi ako tatawagan. Mga bata eh. I think siguro pinapasabi ng Lord ito. Hindi ko na pagtatasin yung kamay kung kayo may anak na dalaga o ano. Pero yung pag-uwi mo niyan, anak, huwag mong paniwalaan yung pastor na yun. Sige, pag 18 ka na, pwede ka na, gagaya sa'yo na kumirengkeng ng maaga. Kailangan po i-guide po natin ang ating mga anak. Amen, amen ho ba? So, sabi nga sa mga bata, paano mo malalaman na kalooban ng Diyos yung naliligaw sa'yo kung it's about time na pwede ka na mag-boyfriend o girlfriend? Wala naman sa Bible na titignan mo, no? Wala dyan. Pero nasa Bible pa rin kung paano malalang kalooban ng Lord. When you pray at hindi mo alam, halimbawa, kung ano bang sa school na pupunta o kung mag-a-abroad ka o hindi, ang prayer mo ito, Lord, gusto kong mag-abroad, Lord, gusto kong mag-aaral dito, nevertheless, not my will, but let your will be done. Perfect prayer na po yun. Powerful prayer na po yun. Kasi gustong-gusto po ng Lord yun na yung kalooban niya ay mangyari. At wala nang pinakamaganda pang pwedeng mangyari sa buhay po natin, kundi yung kalooban ng ating Panginoon. So when you pray, pray the word of God. Matthew 5:18, I tell you the truth, until heaven and earth will disappear, not even the smallest detail of God's law will disappear until its purpose is achieved.
Sa NIV, ganito po ang pagkakasabi, no? Pwede natin pakita sa NIV. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Ang ibig sabihin po niyan, kahit po yung tuldok o kama lang doon sa pagkakasulat sa salita ng Diyos, hindi matatapos ang mundong ito hanggat hindi natutupad yung propesiya, mga prophecy ng Panginoon. I-accomplish niya. Ganon ka-faithful ang Lord. Kahit po yung sabi po dyan, no? Not the least of a stroke of a pen, no? Na yung, kahit po yung tuldik lang o dot lang, tutuparin po ng Diyos. Ganito ka-faithful ang Lord sa kanyang salita. So He will finish everything He started through His Word. Amen. Ano man po ang sinumulan ng Lord sa atin po, tatapusin niya sa kanyang salita. Now, Numbers 23:19. God is not human that He should lie. Hindi po sinungaling ang Diyos katulad nating mga tao, hindi ho ba? Kung may isang Kristiyano ka na, where na you? No, where na you? Anong pong madalas na ano niya? Papunta na mi. Pero nasa bahay ka pa. Pero papunta na rin ako ng pastor. Na may mga konti-konti pa tayong pagsisinungaling. Not a human being that he should change his mind. Hindi nagbabago ang isip ng Lord. Paano yun, pastor, yung kay Jonah? Nagbago yung isip niya ng Diyos na hindi niya man ginunaw ang Ninive. Kasi hindi po yung ganun. Sabi ng Lord, gugunawin ko kayo kung hindi kayo magre-repent. But if you repent, hindi ko na kayo gugunawin. So, hindi nagbago ang Diyos nun sa kanyang karakter. He is a faithful God. He is a merciful God. Kapag ikaw ay humingi ng tawad, kahit gaano ka pa kabalasubas, pag sincerely humingi ka ng tawad, ang Diyos patatawarin ka niya. Kaya nga po, nagrebelde si Jonah. Kasi alam niya, kung papaano pong hindi karapat dapat patawarin ng mga Ninive kasi napakasama po nila. Gusto ni Jonah, kahit na believer si Jonah, gusto ni Jonah mamatay ang Ninive. Magunaw ang Ninive. Pero ang Lord, hindi nagbabago yung karakter niya. God is love, God is faithful, God is merciful, God is gracious, God is just, God is holy. He never changes. Hindi nagbabago ang Diyos. May kukwento po ako ngayon sa inyo sa kilala niyo po yung centurion sa New Testament. Bala mo mas malisangan niya ninyang YDC. Dali po. Praise the Lord. Kilala niyo po yung centurion. No? Na nung may sakit po yung yung centurion po, Roman po ito, hindi siya Israelite. Nung may karamdaman po yung kanyang paboritong servant, mahal na mahal niya, nagpatulong siya sa mga kaibigan niyang Hudyo. Basahin po natin sa Luke 7:1-10. Sabi po dyan, when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, He entered Capernaum. There a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus. Narinig niya patungkol kay Kristo. Narinig niya, nagpapagaling si Kristo. Mahabagin si Kristo. Hindi siya nag-i-interview muna, bago kita pagalingin, makasalanan ka pa o hindi? Nagrepent ka na ba o hindi? Pero tayong mga Kristyano, kung minsan tayo, no? Yung pong bago mo pag-pray yung magsisi ka muna sa kasalanan mo, tayo po magpe-pray tayo. Daig pa natin si Kristo. Si Kristo po, I'm not saying na hindi tamang magrepent. Tama po. Pero kung parang dumating ka doon para i-condemn yung tao na may karamdaman na, alam naman niya na makasalanan siya. Si Kristo, alam naman nila na makasalanan siya. Kaya si Kristo, hindi siya nag-interview. Bakit ko yung pagagalingin? Nagsisi na ba kayo sa kasalanan niyo? Pero si Kristo, narinig din ng centurion na kahit sino, kahit makasalanan, pinapagaling ni Kristo. And sent some elders of the Jews, mga kaibigan niya po ito, to him. Nag-request po siya sa mga kaibigan niyang Hudyo kasi alam niya baka hindi siya pakinggan ni Jesus. So, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, sabi po dyan, they pleaded earnestly with him. Sabi po ng mga elders na ito, ng mga Israelite, this man deserves to have you do this. No, because he loves our nation, he has built our synagogue. Mahal niya ang ating bayan. At tinulungan kami mag-build ng mga sinagoga.
ang synagogue po, ito po yung place of worship po nila. Aside po yung pinaka-main worship temple po nila sa Jerusalem. So, kasi po, naalala niyo po yung Canaanite woman, tsaka po yung Syrophoenician woman, na humingi po ng tulong, sabi ng Panginoon, hindi binibigay yung tinapay sa mga aso. Ibig sabihin, he only came for the Israelites. Pero ginrant pa rin ng Panginoon because of her faith na hindi nag-give up. Ngayon, itong centurion na ito, kaya nag-request sa mga yun po yun. Pero nung narinig ng Lord, ano po ang ginawa ng Lord? Verse 4, when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves you do this." Sabi nga po, dahil binil yung nation nga natin at yung synagogue, so Jesus went with them. He was not far from the house. Nung malapit na, nag-utos na naman tong centurion sa ibang mga kaibigan niya, sabi niyo kay Lord, ano pa pinasabi niya kay Lord? Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you under my roof. Lord, nagpadala siya ng mga kaibigan, ang mga kaibigan niya nagsasalita dito, na sinabi niya, Lord, huwag ka na daw pumunta sa bahay, hindi kanya deserve pumunta ng bahay niya, kanya. So that is why, sabi nga din po niya, I did not even consider myself worthy to come to you. Kaya hindi ko po itinuring na ako ay karapat-dapat na lumapit sa iyo. But say the word. Ito po ang maganda sinabi ng centurion. Say the word, and my servant will be healed. And for I myself am a man under authority. Alam na po natin, centurion, no? Mga leader po yan. May mga position sa sundalo ng Roma. Sabi niya, a man under authority with soldiers under me, I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. And then, when Jesus heard this, he was amazed at him. No, ano po yung amazed sa ibang salip po? He marveled. No, yung pong, talaga pong nasurprise siya. Alam niyo po yung marveled po sa yung pong, wow, narinig niyo yung sinabi ng centurion? Sabi po dito, no? And turning to the crowd following him, I tell you, I have not found such great faith in Israel. Wow! Narinig niyo? Yung sinabi ng centurion, nasabihin ko lang daw yung salita, magsalita lang ako, gagaling kanyang servant. Di ba maraming nag-request kay Lord na, Lord, puntahan mo yung anak ko, lay hands mo yung anak ko. Lord, puntahan mo. O puro ganyan ho. Pero hindi kinondemn ng Lord kasi according to their faith. Yung pong 12 years na inagasan po ng dugo, according to her faith, na maahwakan lang niya. Alam niyo ba, rinerespeto ng Lord kung ano yung pananampalataya mo. Hindi pa nakasulat sa Bible yung mga pinagagawa po nila, pero alam nila sa Diyos, walang imposible. No, kaya nga, sabi ng Lord, alam niyo, 2 tao lang, may great faith daw tong centurion, 2 tao lang, ang sinabihan ng Diyos na merong great faith. Sino ang sinabihan ng Lord? Yung una, yung kanina, yung Syrophoenician woman. Woman, you have great faith. No? Ito po, sinabi niya, matindi ang faith niya. Great yung faith niya. Wala sa Israel nung panahon na yun na ganun. And then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Sa Matthew 8:13, mas detailed po siya. Sabi dito, and to the centurion Jesus said, go, let it be done for you as you have believed. In other words, according to your faith, let it be done to you. So let it be done for you as you have believed. Kayo po, ano yung pinapaniwalaan nyo? Ano yung pananampalataya nyo ngayon? According to your faith ay mangyayari. Nagpe-pray po kayo ng business, nagpe-pray po kayo ng bahay, ng sasakyan. Yung iba, nagpe-pray ng asawa. Yung iba, nagpe-pray na makapag-abroad. According to your faith, it will be done for you. Ang sabi po dyan. So, and the servant was healed at that very moment. Now, ano ang kaibahan po natin sa centurion? Ang kaibahan po natin sa centurion, wala po siyang word of God. He just heard about Jesus. Now, ang Lord nagsalita na, ipinasulat na niya. 66 books. God has already spoken. Nagsalita na po siya. Tayo na po ang dapat magsalita. No? So when God speaks, it is done. Pero actually, God has already spoken 66 books. Kailangan ngayon tayo ang magsalita. You speak the word of God over your family.
Lord, sinabi mo sa iyong salita, kahit ako pa lang ang Kristiyano ngayon, I will believe. Me and my whole household will be saved. Lord, sinabi mo sa iyong salita na ikaw ang kagalingan po namin, kaya nagdedeklara po ako ng kagalingan sa aking pamilya, sa aking anak, sa aking asawa. Lord, I will declare your word na sinabi mo, wala kaming ganito, pero sinabi mo, wala kaming pambayad ng ganito, pero sinabi mo, you will provide according to your riches. Lord, mag-isa lang po ako, pero ang totoo, hindi ako nag-iisa. Dahil hindi mo ko iniiwan at hindi mo ko pinapabayan. Just speak the word. I-bless mo ang iyong life, i-bless mo ang iyong family. I am a child of God. No, I am forgiven, I am saved, I am blessed beyond measure. I have the power and authority in the name of Jesus. You speak the word. Because death and life is in the power of the tongue. So mas lalong may power kapag word of God. Hindi mo na kailangan pag-pray ngayon, Lord, katulad ng centurion, just say the word. Sinabi na po ng Lord. Ano man ang kailangan po natin, sinabi na niya. Ngayon, ikaw ang mag-declare. Tanggapin mo yung salita ng Diyos. Tinatanggap niyo ho ba na tayo'y ligtas na? Na tayo'y matuwid na? Because of Jesus. Tinatanggap niyo ho ba na tayo ay pinagpala na? Na tayo po, bagamat hindi tayo mayamang-mayaman na mayroong milyon, pero kailanman na hindi ka magugutom. The Lord is your shepherd. No? Hindi ka magkukulang. No? Kung may pangangailangan ka, isusupply ng Panginoon. Tinatanggap niyo ho ba nang yung pamilya ay pinagpala na, yung maanak, makakatapos yan sa pag-aaral. Merong brighter future ang yung anak. You need to declare kung ano yung word of God. Say the word. Amen. And if you believe, you have also a great faith. You need to believe. Do you believe? Yung word of God, hindi nagbabago yung power niya, pero do you believe? Do you believe? So number 3, God is faithful to His word because He is watchful to make sure His word comes to pass. Anong ibig sabihin po nito? Binabantayan po ng Diyos. Kahit po yung isang letra lang, ng bawat salita niya ay matupad. Saan nakasulat yan na binabantayan ng Diyos? Jeremiah 1:12. The Lord said to me, you have sinned correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Binabantayan ko, tinitignan ko, pinapanood ko, binabantayan ko ang aking salita na ito ay maikasatuparan. And alam niyo po, yung prophecy about Jesus, how many prophecies na meron po about the Messiah? More than 300 prophecies. Lahat po yan, binantayan ng Diyos. Tignan po natin yung chronological fulfillment. Hindi ko lahat maano yung 300, kundi hindi tayo matatapos. No? Magkikipag-birthday pa ako sa anak ko. Sabi po niyang conception by a virgin. Inihula po yan, sinabi po ng Diyos kay Isaiah, Isaiah 7:14, the virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Tinupad po yan sa isang birhen. Ang pangalan ay Maria. O ang Greek word po, ang talagang word po sa Hebrew ng Maria is Miriam. Miriam is Mary. Kaya ang pangalan mo is Mary, Miriam ka rin. Kung Miriam ka, Mary ka rin. Merry Christmas. Amen. Kaya dito, tinupad po niya. Yung pong Matthew 2:1 at saka po 5:6 fulfilled, it was fulfilled when Jesus was born in Bethlehem. Ang sabi po ng mga genius, ng mga mathematician, kasi po nag-ano po sila yan, halimbawa itong sakit nito, 1 in a million, 1 in 10 million. Ibig sabihin yan, masyadong madalang. Pero yung kay Kristo, 1 in 1, infinite po yung 0. Kumbaga po, nag-illustrate po sila, I think, yung Nevada. Malaki po kasi yung state ng Nevada. Magbuhos ka daw po, punuin mo daw ng coins, 2 to 3 feet ng coins yung Nevada. Tapos yung special coin about virgin births, ihulog mo doon. Haluin mo. Mas malaki, yung Pilipinas mo, may papasok mo sa Nevada, maluwang pa. So haluin mo daw po, yung virgin birth para matupad, dapat makuha mo yung special coin na yun. Kahit dito lang po, punuin po natin ng coins so, lagay po natin yung special coin. Gaano ka kasigurado na mabubunot po natin? Pero ang Lord, binantayan po niya. Binantayan po niya ang every prophecy, pati po yung pumunta sila ng
Nang may panganak pala siya sa Bethlehem. Ipinanganak siya sa Bethlehem, hindi kung saan-saan. So, nung tumawag po ng census si King Herod, hindi po yan aksidente. Pinayagan ng Lord yan para bumalik po sa bayan po nila Moses. Moses nga banggit ko kayo. Bayan ni Joseph at saka ni Mary sa Bethlehem. So, sa Micah 5:2 sabi yan, "But you, Bethlehem, out of you will come for me, one who will be ruler of Israel." Talking about Jesus. Natupad po yan, Matthew 2:1-5-6. No, fulfilled when Jesus was born in Bethlehem. Ang Bethlehem po, house of bread, ang ibig sabihin po. And Jesus is the bread of life. Ang marami ka po makukuha po din. Ang dami pong subliminal, powerful messages ang Bible. Hindi lang po yung nasa surface po siya. Ngayon, nung ang mga Magi, ang sabi ng Lord, wag na kayong babalik kay Herod. No? So, na-outwit po sila. Naku na ako. Si Herod, na-outwit po ng mga Magi. So, sabi ng Herod, patayin lahat ng 2 years old below. Anong sabi ng Diyos kay Joseph at Mary? Joseph, kanya, kunin mo mag-ina mo, pumunta kayo ng Egypt. Nasa Hosea po yan, 11:1. Ipinrapisay, "Out of Egypt I called my son." No, and then, Matthew 2:14 po na fulfilled. Na pumunta sila ng Egypt. Fulfilled when Joseph took Mary and Jesus to Egypt to escape Herod. Now, si Jesus hindi po bumalik si Joseph and Mary and Jesus, kalsangan, in Jesus' name. Thank you, Lord. Hindi bumalik ng Bethlehem. Hindi siya naging Jesus of Bethlehem. Naging Jesus of Nazareth po siya. Jesus of Nazareth po siya. Kasi po bumalik sila at natakot si Joseph na baka hindi na bumalik ng Bethlehem. Sabi niya, punta na lang tayo ng Nazareth. May mga kamag-anak daw din sila doon. So Hosea 11:1, "Out of Egypt, no, I called my son." Pagdating sa return to Nazareth, Isaiah 11:1 naman, magkapareho pong 11:1, "A shoot will come up the stump." O yan pala, palang aircon kini, bubulad. Na? Ayan po. Lahat ang problema din aircon, tamo yan. Anyway po, praise the Lord. Siguro po sobrang init lang ng pananampalataya natin. Praise God. Flight to Egypt. Return to Nazareth, Isaiah. "A shoot will come up from the stump of Jesse," Judges 13:5. "He will be what? A Nazarite." Sa Matthew 2:23, na-fulfill po yan, nagpunta sila ng Nazareth. Kaya tinawag siyang Jesus the Nazarene or Jesus of Nazareth. Binantayan ng Diyos ang bawat Alam niyo po, sabi ni David, ang bawat araw ko, bawat buhay ko ay nakasulat sa aklat na sinulat mo. Meron pong book of life in heaven kung saan nandoon po nakasulat tayong lahat na pinili na niligtas. Meron din pong books of life kung saan yung plano lahat ng magaganda ng Diyos, bawat tao sinulat. Kaya ng Diyos yun? Ika naman. Kainahan mo. Kung tinatanong yung kaya ng Diyos yun, mabuting-buting na hamon. Sinabi nga niya, "Let there be light." He created heavens and earth. Tapos tatanong mo yung kung kaya nang isulat lahat ng libro natin. Sabi niya, yung aklat ko, sinulat mo doon lahat ng magaganda. Ang sabi pa ni David, no? Napakarami, how vast are your thoughts about me? No, hindi mo mabilang, mas marami pa yung mga magagandang plano mo, yung thoughts about me, your plans about me, kesa sa buhangin sa dagat. Kaya lang hindi automatic. Pagdating natin ng langit, pag nabasa natin yung book of life natin, manghihinayang ka, sana sumunod pa ako pala. Nung meron na akong malay, 6 years old meron na akong malay, hindi totoo yung sinasabi ng mga senador na 18 years old, after 18 years old nung kami malay. Sana sumunod pa ako, 6 years old ako, dahil alam ko na, alam niyo bang may malay na kayo nung 5 or 6 years old na kayo? Paano nyo nalaman yung A, B, C, D, E, F, G, abacada, 1 plus 1, no? May malay na po tayo. Alam na rin natin kung ano yung masama. Kaya natatakot tayo pag gumawa tayo ng kasalanan, siguradong mapapalo ka. Kasi alam mo, meron kang ginawang masama.
Di ho ba? Ring Senador Tamo, balambiyasa lang po ang kaya rin mambabatas. Di? Pagparitan na lang mo, puta magkasala pa rin. No? So kung pag nabasa mo, dapat pala nung bata pa ako, sumunod na ako, ang dami palang magandang plano ng Diyos sa akin kung sumusunod lang ako sa bawat yugto ng aking buhay. Hindi pa huli, buhay pa tayo. Mahaba pa yung buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Siguro 2 oras na lang. Di po, mahaba pang buhay. Di pa it's about time that you obey God. Yung word ng Lord, yes, He's watching His word to be fulfilled in your life. But if you will not cooperate, kung hindi nag-cooperate si Joseph, palagay nyo, anong mangyayari? Mapapariwara po sila. But Joseph cooperated because of God's word. Dumating yung salita sa kanya, nangusap ang Diyos, sumunod. Kapag nangusap ang Diyos sa iyo, kapatid, sunod ka lang. Siguradong pagpapalain ka niya. Hindi mo man naintindihan, sunod ka lang. Ang hirap po yung pinagawa kay Joseph, pupunta sila ng Egypt. Pero this time, meron silang ginto. Mayaman sila. Hindi sila pinagtrabaho ng Lord doon. Hindi sila nag-abroad para hindi sila OFW. Nanula ka nito. No? OIW. No? Overseas Israelite Worker. Hindi sila nagtrabaho doon kasi pinayaman sila ng Diyos. Meron silang gold, frankincense, and myrrh. Yung napapanood niya sa pelikula na konti-konti lang, mali po yun. Caravan po yan, mararaming mga magi. No, hindi sila mag-aalay na alam nila ito ay tagapagligtas na konti lang ang bibigay mo. Mga Iranian po yan ngayon, yung mga magi, mga Iran, no? Galing po sa Persia. So, binigay po nila lahat. Sumunod si Joseph, may pera naman sila. Kaya kung ikaw hindi ka susunod kapatid, hindi mangyayari yung my plans for you is to prosper you. You need to cooperate with God. Amen po ba? So, pati po yung suffering and death ni Kristo, it was prophesied in the book of Isaiah. He was pierced, napako siya para sa ating mga kasalanan. Psalm 16:10, you will not abandon me to the realm of the dead. Talking about resurrection. Natupad po yan, Matthew 27:35, 50, 28:6, fulfilled on the cross and yung empty tomb. Marami pa po na na-fulfill. And did you know, sabi nga po kanina, heaven and earth will pass away, but with the earth, His word will remain. Not a single character ay hindi tutuparin niya. Buhat pa po ng una, alam niyo ho ba, nandun na yung pangako. Let's watch po itong short clips pong ito. Let's take a look at this in Hebrew. The Hebrew word bereshit translates to in the beginning and is the first word of the Hebrew Bible, specifically the book of Genesis. Here's how it looks in Hebrew. Unlike English, Hebrew is written and read from right to left. The Hebrew word bereshit consists of 6 letters. Let me explain the names of the letters and their meaning. The first letter is bet, which means tent. The second letter is resh, which means head chief. There are other words within this word. By combining bet and resh together, you get the Hebrew word bar, which means son. The third letter is the word aleph, which means Adonai, God, or Yahweh. The fourth letter is shin, which means to destroy. The fifth letter is yod, which means hand. The sixth and final letter is tav, which means cross or covenant. Putting these meanings together, we already start to form a sentence. The Son of God, destroyed by His own hand on a cross. The other words within this word are, by placing shin, yod, and tav together, you get the word sayit, which translates to thorns in English. By putting resh, aleph, and shin together, we get the word rosh, which means head in English. Bet, resh, and shin together form the word berosh, which means tree. Shin and yod together form the word shai, which means gift. Okay, now let's put all these pieces together. The Son of God, destroyed by His own hand on a cross with thorns on His head, hung up on a tree as a gift of the covenant. Jesus was literally in the beginning. John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alam nyo, marami pong ganyan. Isa lang po yan. Yung word na in the beginning is bereshit.
ng ibig sabihin po, pwede natin ipakita, the Son of God destroyed by His own hand. Ibig sabihin, sapagkat binigay ng Diyos. Para, siya po ang nagpaano talaga na mamatay si Kristo on a cross with thorns on His head. First word po ito, Bereshit, in the beginning. No, hung up on a tree as a gift of the covenant. Tapos, mapupunta ka sa John 1:1. Wala pong nagsabi kay John, ganito yung sulat mo. But only the Holy Spirit. In the beginning was the Word. Yung Word, sino yung Word? And the Word was with God, and the Word was God. It was Jesus. Di ba sa verse, 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Si Jesus po itong Word. Hindi ba kamangha-mangha yung in the beginning pala? Parang simple lang siya, pero nandun na pala si Jesus. Hindi lang basta nandoon. Nandoon yung pangako na bago sinulat ng Diyos ang Bible, pinasulat kay Moses, nandun na yung nag-uusap ang Father, Son, Holy Spirit, gagawa tayo ng heaven and earth, lilikha tayo ng tao sa aking wangis, magkakasala yan. Hindi po nagkamali ang Diyos na nagkasala po ang tao. Alam niya magkakasala siya. Kaya bago pa magkaroon ng tao, bago pa magkaroon ng heaven and earth, alam nila. Kaya sabi ng Ama, ikaw, anak, ang magiging kabayaran sa kasalanan nila. Kaya in the beginning, Bereshit, ang anak ng Diyos mamamatay para sa kasalanan po natin. He is a gift for our salvation. In the beginning was Jesus. Now, tell me, isa lang po yan. Actually, marami pong ganyan. Yung mga names mula kay Adam hanggang sa ganito. Meron pong ding ibig sabihin, nandun din si Jesus. Napakarami po na yung pong mga malalalim na kahulugan po nito, mga Bible codes na makikita niyo po na itinago po ng Lord. It truly proves na hindi po basta tao lang ang nagsulat. Siyempre tao po, pinasulat ng Diyos sa tao, wala nga naman king damulag na ipasulat ni, tayo rin dyan. Pinasulat ng Diyos sa tao, pero ang nangungusap, ang Holy Spirit. Kaya nga po, yung sinasabi lang hindi totoo ang Bible, gumawa ka muna ng Bible na katulad na mahigitan mong, yun lang in the beginning. Hindi ba kayo namamangha po dito? Ako po, mangha po ako. That in the beginning, nandun na si Jesus. Kaya sinabi niya, before Abraham was, I am. Nandoon na siya. Wala pa ang lahat, nandoon na si Jesus. Bakit po? Kasi si Jesus ang tunay na Diyos, tunay na Creator, tunay na tagapagligtas. Kaya binabantayan po niya ang kanyang salita. Magmula po sa Genesis, nung sinabi po ng Lord sa Genesis 1:3, let there be light. Hanggang ngayon po sumisikat ang araw. Kung minsan makulimlim, pero nasa likod pa rin ng araw, hindi nagbago. Nakita niyo na ubang napundi yung araw at pinalitan ng anghel? Umaandap-andap, nilagyan ng gasolina. Why? Because yung word ng Lord, faithful, let there be light. Magpakailanman, hanggat hindi sabihin na gunawin niya po yan, hindi hihinto yung light niyan. Hanggang ngayon, may hangin tayong hinihingan. Bagamat kung minsan mabantot kasi umutot yung katabi mo. Pero, meron ka pa ring oxygen. Babantayan po ng Lord yan, no? From the very start, God spoke and watch His word. Create, bring order, and accomplish what He intended. Maging sa Revelation 22:6, the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angels to show His servants the things that must soon take place. Nasa book of Revelation na po tayo. Nakikita naman na po natin yung mga signs po. From Genesis through Revelation, the same faithful God is still watching. What He has spoken will reach its final fulfillment. Amen? So nothing He said at the beginning. Nung beginning, sinabi niya, mapapako sa krus, yung Bereshit. In the beginning, nangyari ba? Nangyari 2,000 years ago. So, kung yon ay nangyari, siguradong lahat pa ng word, not a single character na hindi mangyayari. Bakit? Because God is faithful to His word. Nothing He said at the beginning will be left undone at the end. Kaya kapatid, wala kang ibang panghawakan kundi salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Maraming nangako sa iyo, baka anak mo pa mismo. Pag ako'y nagkatrabaho na ako ng bahala sa inyo. Anong ginawa niya ngayon sa iyo? Wala, hindi tinupad. Di ba? Marami pong ganyan ng mga balaw subas ng anak. Meron ako, pastor, di ko ganyan. Talaga, no? Pero isa lang po ang tapat sa kanyang salita. Ang Diyos ay tapat magpakailanman. Amen? Sige po, tayo po lahat ay tumayo.
Mag-review po tayo. God is faithful to His Word. His Word stands forever and never changes. His Word always fulfills the purpose He sends it. He is watchful to make sure His Word comes to pass. Sige po, as we are being served,